Miss Catherine Bernardo, handang-handa na nga bang ilabas ang katotohanan? Mama Min, kanino nga ba sumugal? I do understand po kung bakit po kayo nakapagsalita ng ganyan. So anyways, eto na, pag-usapan natin kasi napapabalita na si Mama Min Bernardo po ay sumugal, no? Kasi parang meron pong isang actress na nag-post ng kanyang pasasalamat personally dito kay Mama Min at kay Miss Catherine Bernardo dahil po talagang nag-set or naggumastos ang isang Mama Min para dito. So sa isang tabloid po, no, na isinulat dito po sa sa isang article ng pang movies, ayan, PM about showbiz, it was posted by Miss Nitz Mirales, Pangmasa, October 11, 2025 by 12 AM po siya inilimbag. Curious ang mga nakabasa sa post ni Attorney Georgie Alonso na special mention ang mom ni Catherine Bernardo na si Miss Min Bernardo. Sabi niya, "Thank you so much, Min Bernardo, for joining me on this journey and helping me bring the film Anne-Marie to completion. Thank you even more for the friendship over the years. Anne-Marie was conceptualized as early as 2022. It was inspired by a number of annulment cases, petition for declaration of nullity of marriage, and its impact on the children of the couple. This 2025, we finally have film Anne-Marie. Not every forever begins with a wedding. Sometimes it starts with a walking away." Tampok sa pelikula ang Quantum Films of Cinico Production at sa direksyon ni Jeffrey Heturian, sina Angelica Panganiban at Sanjo Marudo. Anyway, nalaman nating co-producer ng nasabing movie ang mami ni Catherine Bernardo, kaya pinasalamatan siya ni Attorney Georgie. Tama ba kaming first co-produce movie ito ni Min? Wala pa siyang film company kaya walang nabanggit si Attorney Georgie. Actually po, pinasalamatan ni Miss Angelica yan, si Mama Min, kasi ngayon sumugal nga sa kanya kasi alam niyo po sa panahon ngayon, wala na pong mga director and producer ang gustong sumugal at gumawa ng mga movies. Kaya kung mapapansin niyo, puro series na lang tapos pinapanood na siya sa online streaming kasi unti-unti na po na talagang nawawala na ng interest yung mga director na gumawa niyan. Kaya nga, di ba, kung mapapansin niyo, ang mga director ngayon, mga artista na rin, actors, ganyan, tapos sila na rin ang producer kasi wala nang gusto mag-produce. Kapag po inilabas sa sinihan, wala pong masyadong nag-a-avail ng mga tickets, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, sinasabi nila na sobrang mahal na ng sine. Kaya naman, grabe po yung pasasalamat ni Attorney Georgie at happens to be one of the close friend of Miss Min Bernardo. So sa isang balita naman po ay talagang kalat na kalat po ito ngayon, ano, dahil pinost po ito ng Abante Tonight. Sinasabi po nila na malapit na daw di umano umamin ang isang Catherine Bernardo and itong si Yorme. Yan na naman sila, nagpipredict na naman sila. Pinag-uusapan kasi ng mga chismosang kapitbahay ang naging reaksyon ni Mayor Mark Alcala sa palitan ng mensahe ng mga nagmamarisol sa isang TikTok video. May mga nauurot kasing netizen kay Mayor kung kailan daw kaya niya makikitang magkasama sina Catherine Bernardo at ang rumor jowa nitong si Mayor. Sagot naman ng isang netizen, malamang may mangyayari raw yun kapag wala ng toxic na bashers. Nilike naman ni Mayor ang komento na ito ng ilang mga netizen. Dahil dito, umani ito ng samot-saring reaksyon sa lahat ng mga netizen na nagsabing pag-like ng alkalde ang Katagalugan sa hirit ng mahaderang netizen. Ito ang ilan sa kanilang mga komento. Nag-soft launch na si Mayor. Bakit pa naman kasi tinatago sa public eye yung relasyon nila? Kalat na. I think malapit na rin kung si Daniel Padilla sina-soft launch na si Kayla Estrada. Kailan naman kaya ang hard launch? I-hard launch na kasi para hindi sila tago ng tago. Huwag na kasing maging toxic ang bashers para nga naman mag-public na sila. Taray, soft launch. So sila na nga talaga. So yan, alam niyo po, konting hindi nga po alam nitong netizen na to kung totoong talagang si Mayor Alcala ang nag-like kasi ang dami pong mga dami account ni Yorme. No, agad naman pinaniwalaan ng mga netizen. So katulad na sinabi ng mga nagko-comment sa comment section, we should always i-check po natin kung ito ba ay legit, 'di ba? So yun yung pinaka yung pinaka maraming mga dapat nating alalahanin bago tayo maglabas ng any news about it. So kayo po, anong yung pasasaloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Tita Long Gumatay abay naglabas ng matibay na resibo patungkol kay Catherine Bernardo. Wala namang resibo. Very true. Doon nagsimula ang mga chika, no? So, eto na, bago tayo dumako dun sa ating topic, ay congratulate natin si Miss Catherine Bernardo sapagkat si Miss Catherine po ay inawardan, bilang most influential celebrity of the year. Patuloy ang pagkilala sa box office queen na si Catherine Bernardo bilang isa sa pinakamatagumpay na aktres sa bansa. Si Catherine
Catherine ang itinanghal na Most Influential Celebrity of the Year sa ginanap na 11th EDUC Awards kamakailan. Pinarangalan ng EDUC Circle Awards ang mga natatanging personalidad sa pelikula, TV at media mula pa noong 2011. Sa pamamagitan ng pagbati sa Instagram, ibinida ng Star Magic ang bagong achievement ni Catherine, ang super win for the Asia Superstar. Here's to earning the title of the Most Influential Celebrity of the Year at the 11th EDUC Circle Awards saad ng Star Magic. So dito po talagang naglaan po ng oras si Miss Catherine Bernardo para po talagang tanggapin yung kanya pong award. Pero alam niyo po ba na bukod po dito po sa pagtanggap niya ng award na ito bilang Most Influential Celebrity of the Year sa 11th EDUC Circle Awards, kaya naman nagdiriwang din ang mga fans sa online world. Maging sa mismong venue ng nasabing award-giving body sa UP Diliman ay pinagkaguluhan din ng mga guro at mag-aaral sikat. Super happy nga ang mga fan sa Asia Superstar dahil finally natanggap na ni Noong personal ang trophy ng EDUC Circle. Pero hindi po lahat natutuwa dito sa achievement na ito dahil meron pong mga netizen, may mga bashers na hindi raw di umano bet na parangalhan si Miss Catherine bilang most influential. Marami kasi ang tumalak sa mismong social media post ng home network ng actress kung saan nag-post ito pong si Tita Long Gumatay. Naglabas po siya ng ilang mga resibo para po patunayan na si Miss Catherine Bernardo po ay hindi po katulad ng kanilang iniisip. Kasi ito lang naman po yung mga komento sa comment section. Sabi nila, influential for what? Influential but stay silent during the most critical times. Ano yun? Most influential na di ginagamit yung influence where it matters, sayang. Congrats, sana magamit mo ang pagiging most influential celebrity of the year sa mga social issues sa bansa. May mga kumuda pa na sana raw tumulong din si Kat sa mga kababayan nating biktima ng lindol. Hindi yata aware ang mga talakirang cyber citizen na ito ay nagpadala ng mga ayuda ang aktres sa mga biktima ng kalamidad. So sa isang and whether they like it or not, talaga namang malaki ang impact at influensya ni Catherine sa madlang people. So kasabay nito ang pag-post ni Miss Tita Long Gumatay para po talagang ipakita sa lahat ng mga bashers si Catherine na hindi niya gusto sana na i-expose or parang ipagdiinan sa publiko na nagpaabot siya ng tulong sa Cebu. So sabi po ng Kind Cat Negros Occidental, we are overwhelmed with gratitude for the incredible support shown by Bernardo's family, Kind Cat official friends, SMC Corp, Fresh Philippines, and all amazing individuals who helped those impacted by the earthquake in Cebu and nearby town. You have shown that even in the darkest times. So pinapatunayan lang po ng mga videos na ito po ay talagang si Miss Catherine po ay tumutulong ng tahimik. As much as possible, ayaw po sana ng mga Bernardo family na parang parang ine-expose sa publiko kung tumulong ba sila or what, 'di ba? Pero minsan kasi kailangan gawin din ito at ang gumawa po nito yung mga fan for Catherine. Personal po nilang pinasalamatan si Catherine dahil po sa napakalaking tulong na ibinigay po nila sa Cebu na tinamaan nga ng lindol at sa ilang mga bayan sa Cebu na talagang nanghihingi po ng ayuda. At isa si Miss Catherine Bernardo na nagpaabot ng kanyang tulong. Hindi po siya basta nanahimik lang. Hindi katulad po ng mga sinasabi ng mga bashers sa comment section nung tinanggap niya po yung kanyang award. Actually po, nung tinanggap niya yung award na yan is naka-schedule po sila na pumunta ng Cebu. Pero yun nga, dahil nakapangako nga siya na kukunin niya at baka may masabi na naman yung mga bashers na baka sabihin, inisnab na naman ni Miss Catherine Bernardo yung awards, diba? So hindi na alam ni Miss Catherine kung saan niya ilalagay yung sarili niya. At dito pinapatunayan lang din ni Catherine na talagang hindi lang basta siya nananahimik dahil may ginagawa po siya ng palihim, na hindi na dapat pa binobroadcast, hindi katulad ng ibang artista na talagang fino-flaunt po nila yung kanilang ginagawa. Pero ito po, never po yan din yung makikita sa post ni Mama Min or ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG, kasi nga ayaw niya po ng ganun. Mas gusto niya po talaga na tumutulong siya ng tahimik. Kaya nga yung mga nagsasalita against Miss Catherine, ito po ay isang panampal, parang ito po isang parang napahiya po ang ilan sa mga kumukuda dito po kay Miss Catherine Bernardo dahil talagang pinakita po ni Tita Long Gumatay at ng ilang mga fans po niya at ng ilang mga taga Cebu na may ginawa pong isang Catherine Bernardo. Hindi lang basta siya nanahimik at hindi niya lang talaga gustong i-post sa kanyang social media na palagi pong binabantayan ng napakarami. Kasi the more na marami kang mga followers, mas marami kang bashers Ganun po yun kasi bashers or po yan, mga secret supporters, Yung sila yung mga secret supporters na kunyari nang babash pero sinusuportahan ka rin naman. So anyways, congratulations Miss Catherine, and yun po yung ilan sa mga resibong inilabas ni Tita Long. So that's it for today. For more videos
Mr. Daniel Padilla, is it true na dumalaw sa kondo ni Miss Catherine Bernardo sa BG? But before that, isa sa pinakamagandang naganap ngayon sa buhay ng ina ni Mr. Daniel Padilla na si Miss Carla Estrada ay ibinahagi niya sa kanyang Instagram account. According po sa news na ang nanay ni Daniel ay nakijamming sa Myeongdong at ipinost niya po ito sa kanya pong Instagram account na napakarami niya pong mga viewers that time. Siya po ay kumanta. May ibang drama na naman daw di umano ang nanay ni Daniel Padilla habang nasa South Korea. Aba, nakijamming lang naman si Carla sa isang random singer. Ito yung makikita sa daan na kung saan karamihan ng mga dumadaan ay naghuhulog ng barya o pera. Hindi naman siguro marakit si Carla, naaaliw o posibleng nahiritan lang itong umawit. Ang daming passerby na pinapanood siya habang ang iba naman, obviously ay Pinoy rin ang sinisigaw ang pangalan ni Carla kaya enjoy ang ina ni Daniel. Sa Instagram caption nga niya ay sinabi niyang jamming on the vibrant street of Myeongdong in Korea was one of the best moments of our vacation. The energy, the music, and the crowd made it an unforgettable experience filled with joy and rhythm, sabi niya. Kahit nga sa Korea, inain pa rin si Carla. Maraming tinalbugan si Carla sa eksenang niyang yun, no? Talagang sinasabi natin na itong si Miss Carla Estrada talaga is very talented, no? Kaya yung pagkanta po ni Mr. Daniel Padilla ay namana niya dito sa kanyang ina na si Miss Carla. At si Miss Carla rin ang isa sa mga inalayan at pinasalamatan ni Daniel Padilla sa kanya pong speech. Pinasalamatan niya ito dahil isa ito sa mga taong hindi siya iniwan sa mga panahon na talagang sobrang lugmok si Daniel Padilla. Sobrang galit sa kanyang buong Pilipinas, no? Patungkol sa cheating issue allegation patungkol sa kanya. At the same time, Miss Carla Estrada din ang isa sa mga tagapagtanggol ng kanyang anak na si Mr. Daniel Padilla. So hindi nga nagpahuli si Carla para po ipakita ang kanyang talento. At isa rin sa mga hot topic ngayon at pinag-uusapan ang katatapos lang na si Mr. Daniel Padilla po ay pinag-usapan at talagang naisulat pa po, nailimbag pa yung kanyang pag-aalay ng kanta para sa kanyang babaeng minamahal. So nagkakaroon ng kalituhan. May mga nagsasabi na that song was intended for Catherine. Meron naman din nagsasabi na that song was intended to Kayla Estrada. Kasi ayon po sa isang Abante Tonight Entertainment, Daniel Padilla inalay ang kanta sa babaeng kanyang minamahal. Pagkatapos kasing mapabalita na may relasyon na sina Daniel Padilla at Kayla Estrada ay wala pang pag-amin na nagagaling sa dalawa. 3 linggo na po ang nakakaraan nang ilabas ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel ang patungkol sa isyong ito. Pero mukha daw di umanong totoo na may something na nga kina Daniel at Kayla. Sa concert kasi ni Daniel, bago niya kinanta ang Sea of Love na pinasikat ni na Phil Phillips and Twilights, ay nag-spill muna siya. Sabi ni DJ, syempre, sa babaeng minamahal ko, my love, this is for you. So base sa sinabing yun ni Daniel, ay obvious naman na may bago na nga nagmamay-ari sa kanyang puso, di ba? Hindi man binanggit ng aktor ang name na sinasabi niyang love, syempre, iisipin ng mga audience na ang anak ni Janice de Belen nga ang tinutukoy niya. Pero, kasabay nga ng mga balitang ito, doon naman sa kabilang banda, sa mga Katniel fans, parang itinuturo naman nila matapos mag-post si Mr. Daniel Padilla ng cat, I'm at home, dito po sa kanyang IG account. Mas lalo pong lumakas ang kalooban ng lahat, ng mga Katniel fans kasi sinasabi nga nila that post was intended for Miss Catherine Bernardo. So, yun po yung usap-usapan. Talagang nahahati po ngayon ang mga nagmamahal. Lahat ng mga supporters ng Katniel nagsasama-sama at ayaw nating magpakadilulu, diba? Ayaw nating maniwala or ayaw natin na talagang isipin na ganito kasi sinasabi nila na meron na raw bagong jowa si Miss Catherine Bernardo. Tapos si Daniel naman may bagong jowa na din. Pero iba sa mga inilalabas ni Daniel. Kasabay pa nito ang pag-post na kung saan ay sinasabi ngang dumalaw di umano na parang sinasabi ng mga Katniel fans. Ito po'y galing sa Katniel sa mga post po nila. Kasi mahilig po sila sa investigative sa social media. Talaga makikita mo talaga mga Katniel. At hindi natin sila masisisi dahil sobrang love nila ang Katniel. Kahit ako talaga naloka ako sa Katniel. At isa rin po ako sa mga nasaktan nung sila po ay nagdeklara na hiwalay na nga sila.
Pero sa isang post ay sinasabi nga na namataan daw di umano ang sleeper nitong si Mr. Daniel Padilla sa condominium mismo ni Miss Catherine Bernardo sa BGC. Kasi po may mga old photos po sila na suot ni Mr. Daniel Padilla ang sleeper na white na yan, which is couple po sila ni Catherine. So pinapangatwiranan naman ng ilang mga netizen na baka nga daw kay Catherine Bernardo ang may-ari noon dahil yung pinaka-strap kasi ng tsinelas medyo manipis. Samantalang ito pong photos na ito, medyo may kakapalan po yung kanyang strap, 'di ba? Pero all in all, pinaniniwalaan ng mga Katniel fans na bumisita daw di umano itong si Daniel Padilla sa condominium ni Miss Catherine Bernardo. Well, in fact, kung totoo man ito, wala naman pong problema kasi si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla may pinagdaanan naman silang relasyon. Kaso nga lang syempre, hindi po maganda yan sa mga sa mga talagang masasabi nating hindi, kumbaga parang pinaniniwalaan nga talaga na magkahiwalay na sila. Pero sa mga Katniel fans, this is gonna be a celebration for everyone na kung totoo talagang dumadalaw nga itong si Daniel. Kasi sa pagkakaalam ko si Daniel din meron din sariling condominium yan na talagang masasabi mong high-end condominium katulad ng condo ni Miss Catherine Bernardo. Kasi napabalita noon, 'di ba, na parang si Miss Catherine ay humiwalay no ng tirahan sa kanyang mga parents, sa kanyang both parents at sa mga kapatid, kung saan kumuha po siya ng condominium sa BGC at kapitbahay niya si Miss Karen Davila, si Miss Sara Geronimo at yung asawa ni Sara na si Mr. Matteo Bodicelli. So ngayon, ito po yung pinaghinalaan ng lahat kasi kung totoo talaga na nagpunta si Daniel sa condominium ni Miss Catherine, imposibleng walang makakilala sa kanya doon at walang resibong lalabas. 'Di ba? So, syempre, katulad po ng mga lumalabas sa balita ngayon, 3 linggo pa lang naman po ang nakakaraan nung idiniklara nga ni Mr. Ogie Diaz na si Daniel at si Miss Kayla Estrada ay mag-on na. Pero hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring tahimik si Mr. Daniel Padilla patungkol sa issue na yan. Ayaw niyang magkwento. Sinasabi nga ng ilan na baka daw ito po ay isang trick na parang dahil ginagalang at nirerespeto, or should I say may bago daw nagagawing project si Kayla at saka si Daniel, kaya po siniswitch po sila sa isa't isa, which is minsan meron din namang tama, no? Pero yun, mag-iimbestiga pa po tayo. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. Cards, abay muli na naman na maghahatid ng isang good news at bad news patungkol kay Tisoy. But before that, if you haven't subscribed yet, kasabay po nito ay namamataan din itong si Mr. Alden Richards, Barbie Portesa, and David Licauco, no, kung saan po ay isa po sila sa mga guest dito po sa pa-event po ng McDonald's. The Alden Richards and Barbie Portesa's David Licauco share the importance of breakfast at fast food product launch. Kapuso star Alden Richards, Barbie Portesa, and David Licauco were on hand to celebrate the latest product launch of fast food chain. They were known saying that breakfast is the most important meal of the day, and now as fast food giants, making sure that it's also the most delicious meal of the day with the launch of a new menu item on October 10, World Egg Day, and Kapuso star were also there to celebrate. Asia Multimedia star Alden Richards, Barbie Portesa, and pambansang Ginoo David Licauco were all present at the launch of McDonald's new Golden Chicken Curry Filet with Egg, together with McDonald's Philippines Chief Marketing Officer Ada Lazaro and Marketing Manager Ibes Nakpil. During the launch held the fast food chain McKinley West Taguig branch, Ada Lazaro revealed that the celebration is being held not just in Taguig but all over the country as well. A Filipino breakfast is not complete without egg. It is really worth celebrating. We're celebrating this big day nationwide across all stores where our customers get to experience free Golden Chicken Curry Filet with Egg, she shared. It is our newest offering and we made it even more special with the addition of egg. It makes it more filling, adds more texture to it. We look forward to have everyone try it. Ayan. So, ito pala ay naganap dito po sa McKinley West Taguig branch ng McDonald's, ano? At sila po yung talagang nag-launch nito. So, ito yung mga pinakabagong produkto po ng McDonald's, no? At talagang ito po ay kinikater po nila ngayon. So, at dahil po dyan, meron din po mga naglabasang balita na ito po yung ilan sa mga good news dahil fresh from the success of
his movie directorial debut on Netflix, An Out of Order, na kanyang pinagbidahan and co-produce ng Myrad Entertainment Corporation and Viva Films, si Alden Richards. Ito'y tinangpukan din ni na Heaven Peralejo, Noni Buencamino, Nico Manolo at Joyce Ching. Ito bali ang follow-up movie ni Alden after his box office record-breaking movie with Catherine Bernardo and Hello Love Again. Hindi na lang sa pagiging singer-actor at celebrity endorser successful si Alden, kundi maging sa pagiging isang negosyante, concert events and film production at pagiging film director as well. It was in 2022 nang unang pasukin ni Alden ang pagiging co-producer ng isang major concert, ang reunion concert ng grupong Eraserheads na pinamagatang Huling El Bimbo Eraserhead Reunions Concert. The following year, 2023, ay pinasok din ni Alden ang film production by co-producing the hit movie Five Breaks Up and a Romance na pinagtambalan nila ni Julia Montes. He co-produced the movie with GMA Pictures and Cornerstone Entertainment na siyang management company ni Julia. November 2024 ay balik tambalan sina Alden at Catherine Bernardo sa record-breaking movie nila na HLA. Up to this day, ay wala pa rin ibang Filipino film ang pumapantay sa record na naitala sa nasabing pelikula. Pero patuloy pa rin ang magandang takbo ng karera ni Alden. Nung nagpe-premiere ang kanyang film directorial debut on Netflix, agad nitong pumalo sa #1 rating. Pinaghahandaan na rin niya ang kanyang susunod na projects. Sabi niya, come on December 6 and 7, 2025, isa na namang major events, no? Iko-co-produce ng Myrad Entertainment ni Alden ang Wonderful Moments na music festival na nakatakdang ganapin sa SMDC Festival Ground in Parañaque, kung saan iba't ibang mga kilalang acts ang magsasama-sama sa 2 gabi of much anticipated performance, which his company is co-producing with IMA Philippines. Although hindi pa inilalabas ang final lineup of acts, ngayon pa lang ay marami nang excited sa nasabing music festival. Pero of course, syempre, kasabay ng mga success, no? Kasabay ng mga sunod-sunod na mga success projects ni Mr. Alden Richards, ay meron din pong naisulat ang Abante News na sinabi nito na ang Alden ligwak agad ang pelikula sa Netflix. Matapos kasing magsunod-sunod na mag-1 ito ng ilang araw, ay parang iba na po ata ngayon ang #1. Hindi na daw di umano umubra ang pagiging phenomenal box office king ni Alden Richards para mapanatili ng mas matagal ang pagiging #1 ng latest movie niyang Out of Order sa Netflix. Yan ang kuda ng mga ilang netizens na nakatambay sa online world. 4 na araw lang kasi itong nag-1 sa nasabing online streaming platform. Noong Webes lang ito nagsimula mag-streaming at hindi nga tumagal ng 1 linggo sa pinakamataas na spot bilang most viewed movie. So, sa nakita nga namin, #2 na lang ito ngayon. Ligwak agad ito sa #1 position. So, alam niyo po, kung tutuusin, kahit po mag-2 yan, di ba? At least nakapunta siya doon at pinagdaanan niya yung #1, di ba? Kasi, every now and then kasi, may mga bagong inilalabas ang Netflix. Talagang may competition pa rin kasi dyan, di ba? Pero in fairness naman, maingay namang pinag-uusapan ng pelikula ni Alden ng Webes hanggang nitong weekend, ay nagte-trending pa nga ito sa social media. Pero hanash ng mga netizen, obvious raw na hindi na ito na-sustain ang clamor ng first directorial film ni Tisoy. Hindi rin kasi maganda ang mga naglalabasan at nababasang review tungkol sa pelikula. Marami pa namang subscriber ng Netflix na tumitingin muna sa mga online film reviews bago nila panoorin ang pelikula. Komento naman ng mga netizen sa social media, natural lang naman daw na mag-1 ang bagong pelikula sa online streaming platform dahil curious ang mga movie fan, pero kapag hindi raw ito nagtagal sa top spot, ibig lang sabihin ay hindi talaga bet ang casual viewers ang pelikula. May dagdag pa siyang hanash na baka solid fans lang daw ni Alden ang nagtsatsagang manood ng movie ng idol nila. Big deal kasi ito sa mga fans dahil hindi lang bida ang aktor sa pelikula, siya pa ang direktor nito. Ang nakakaloka, may mga kumukuda pang mga artista na lang daw o mag-artista na lang daw si Alden at wag na raw mag-ilusyong maging direktor. Ang harsh nun ha, pero dapat isipin ng mga kumukuda na kauna-una ang directorial job ito ni Alden at sana bigyan pa nila ito ng chance na ma-improve ang kanyang craft bilang isang direktor. Pero base naman po sa mga online na mga nanood dun po sa mga reviews, ang gaganda po ng kanilang mga reviews. Siyempre po, talagang sa ganitong klase ng related or sa industriya na ito, hindi mo talaga may iwasan na kahit gaano kaganda ang mga ginagawa mo, kahit gaano kagaganda yung sinasabi ng marami, meron pa rin talagang iilan na mga bashers na tinatawag na kahit ano pong gawin ni Alden, hindi po nila magugustuhan at talagang meron silang masasabing hindi maganda. Pero, ang pinaka-importante dito is nagawa ni Alden Richards. Biruin po ninyo, actor na siya pa ang director. Kaya naman, congratulations Alden Richards for your first directorial movie ng taon. But before, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.